May gabi sa tanan nagapasalamat kita sa laing kay ginahan gihatag sa Ginoo karong gabi makapaday kita sa pagtuon sa iyang mga pulong ug naa kita sa katapusan nga bahin sa chapter 11. It had been a long study, no? Apan taliwala nini gapasalamat kita nga ang Ginoo nagamit ni ini nga chapter aron sa pagpainumdum kanato sa mga balaan, mga iya mga katawhan nga mao'y gigamit niya sa pagpakita kanato sa kahulugan o definisyon sa pagtuo nga ilang gipakita diya sa Ginoo taliwala sa mga pagsulay o kalisod nga ilang naagian sa ilang panahon sa una. Og makaingon kita nga way kalahian sa atong panahon karon, although nga ang degree sa ilang mga pag-antos mahimo tingali nga lahi sa degree sa atong maagian nga mga pag-antos. But then there are some places tonight in some parts of the world nga ang kasakit, ang paglutos, ang persecution na ginatubang sa mga sumusunod sa atong Ginoo sama ra gihapon ka lisod o ka makangilidlis sama sa ilang panahon nga ilang giagian usab sa una. We're aware tonight nga there are some parts of the world nga ang mga Kristiyanon had to pay for their faith. Kinanglan bayaran nila ilang pagtuo, bayaran nila sa kasakit, kamatayon, o even gina-declare sila nga mga enemy of the state tungod sa ilang baruganan, tungod sa ilang pagbarog sa pulong sa Ginoo. Di nato usab nigar no ang kahimtangan sa mga sunod sa ngalan sa atong Ginoo, labi na sa mga Muslim countries karong nga gabi ug diha nato makita makaigsunan nga kaning nga mga grupo sa mga nagatuo nagasunod kay Jesus nga ilang manuluwas ilang kasing-kasing had to really pay for their lives. Ang ilang pagtuo gakinanglan og dako gayud nga kaisog og dako nga pagsalig diha sa Ginoo, taliwala gayud sa mga opposition nga ilang ginaatubang. Karong nga gabi we'll be talking about the courage of faith, ang kaisog sa pagtuo. Ug mabasa nato kani sa verses 30 taman sa 40 in this chapter karong nga gabi ug nga nakamoy mga Biblia ninyo ato kaning hinay-hinay og basa. As we read these verses, ma-feel ninyo nga bisag wala sila tanan gipanganlan ining nabilin nga mga verses, pero makita nato ang ilang pagsalig sa Dios, ang ilang pagtuo nga mao'y nahimong hinungdan sa mga paglutos o pagsulay nga ilang naagian. Wala gayud ming kunhod o wala sila ming undang silang pagsalig o sa ilang mga gituuhan. So if you have your Bibles with you karong gabi, basahon nato and then slowly we'll go through these verses. So di man nato mahuman karong gabi, we'll continue our discussion on this concluding part of this chapter 11. Okay? Diri sa akong Biblia akong basahon sa King James nga Bible, nag-ingon siya, by faith the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spice with peace. And what shall I more say, for the time would fail to me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Women received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment.
They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, and being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. And these all, having obtained a good report, through faith received not the promise. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Panalaginan sa Ginoo ang iyang mga pulong atong gibasa. Dinhini ini nga nabilin nga mga verses nga atong gibasa, makita nato nga ang pagtuo maong pagsalig sa Dios ug sa iyang mga pulong sa iyang kinatibukan. Faith is an unconditional confidence in what God says, strictly on the basis that He has said it. I like the statement nga giingon ni Dr. Warren Wiersbe, that when God made the promise, it is as if God has already given it. Kung ang Diyos maghatag og saad, sama na nga iyan ang gihatag nga ni kanato ang katumanan sa iyang gisaad. The fact is that we either trust what God says or we are left to trust our own intellect, our instincts, and our attitude. Ang kamaturan, duha lang kabutang ang atong mahimo. Ang pagsalig sa gisaad sa Dios or nga kita magsalig sa atong kaugalingon nga kaalam, ang atong kaugalingon nga abilidad, ang atong kaugalingon nga paningkamot. Dunay duha ka mga pilian nato. Our own way is the way of unbelief, or God's way as the way of faith. Ang atong dalan nga mao ang dalan sa dili pagtuo sa Dios, or ang dalan sa Dios nga mao ang dalan sa pagtuo. Ang pagtuo that is illustrated in chapter 11 of this book of Hebrews is that which takes the bare word of God and acts on it, risking all. Gipagdayag diri gi-illustrate sa ato nga ang pagtuo mao ang pagkuha sa pulong sa Dios, pagtuo sa pulong sa Dios, ug ato kaning tumanon bahalag atong irisgo ug ipatad ang atong kinabuhi uban niini nga pagtuo. It is faith that does not question or ask for signs or miraculous direction. Ang tinuod nga pagtuo wala na nagapangutana. Wala na siya nagapangayo og mga timailhan or mga milagro aron nga iyang tuuhan. Looking for signs and wonders and explanation that we can understand or glory in is not faith. May numduman nato. Ang pagtuo is not based on anything nga atong nakitaan. It's not because we have seen something nga kita nagtuo. No. Taking God at His word is already enough basis for us to trust Him. Mao kana nga ang Biblia nagaingon nga kung dili kita motuo sa gisulti sa Dios, sama ra na nga gihimo nato siya nga bakakon. Mao kanang giingon ni John. Not taking God, not believing God at His word, sama ra na nga gihimo nato siya nga bakakon, because sa ato pa kay wala kita motuo, dili tinuod ang iyang gipanulti. And that is how serious unbelief is before the Lord. Mao na nga sa atong lesson diri sa libro sa Hebrews. Nagsaad gyud ang Ginoo nga katong mga tao sa dang tugon on their way to the promised land, wala sila gipasulod sa Dios sa yuta nga iyang gisaad ngadto kanila because of their unbelief. And many of us tonight, daghan sa mga tao karong nga gabi nga dili usab makaabot, makasulod sa dapit sa pahulay nga gisaad sa Ginoo. Pahulay una, pahulay gikan sa atong pagpaningkamot alang sa atong kaluwasan. Daghan sa mga tao ang hangtod karon gasigig paningkamot, gasigig hago, himo og taman sa ilang mahimo nga mga imuhat aron sila makaadto sa langit. Di na sila kapahulay. Kay hangtod silang kamatayon, taman ra sila sige lang paningkamot apan way kasiguruhan sa kaluwasan. Apan kumuduol kita kang Kristo ato siyang saligan, ug ingnon nato nga Ginoo ang imong gisulti sa imong pulong, igo na og bastante na akong alang kanako og karon saligan ko ikaw ug tuhan ko ikaw nga akong manuluwas sa akong kasing-kasing. Kana nga pagtuo maoy pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto kaniya. Nga wa kanay laing saligan kundi siya lamang nga iyang ipanulti sa iyang mga pulong. That will save us from a lot of struggles and
tinguha paning kamot sa atong kaugalingon, nga pamaagi aron kita makabaton og makaangkon sa kaluwasan ngayang ginasaad. Anything that demands more than God's word is doubt. Bisag unsa nga butang nga nagapangayo labaw pa kay sa pulong sa Dios, usa ka na kapang duwa-duwa, and that is not faith. God sometimes gives explanations and reasons for His word, but He is not obligated to give them. And faith does not require them. Ug mao ka nang giingon sa Ginoo sa kay Tomas, blessed are they who did not see and yet believe. Faith is therefore opposite from human nature, opposite from the world system. It often requires accepting from God that for which we can see no logic or reason. God does not have to explain Himself to us. Ang iyang pagsulti, igo na. Nga angayan ato siyang saligan og tuuhan. Not because of anything else, but because of who He is. Kung nakibalo kita kinsa ang nagsaad ka nato, makita nato ang degree sa atong pagtuo. Kung ang usa ka pobre nga tao nga atong nakilhan ug atong nakitaan mo, saad ka nato og mga bahandi sa kalibutan, mo duha-duha gyud ta. Unsaon niya paghatag niyang bahandi nga siya gani mismo pobre pa, mas labaw pa nato ka pobre. Apan kung ang usa ka dato ug usa ka milyonaryo mo saad natog kabtangan, mutuog gyud ta dayon. Tanawan nyo ng mga istorya sa mga kanang BDR o unsa pa nina nga bisag there is no logical reason ngano nga ang mga tao mopalit man ni ana nga klase sa pangunahuna niya nga ideya nga mo invest ka sa pila ra ka buwan mo doble ang imong investment. Ay ini gitawag nato nga practical reason. Imposible ka na bisag unsaon nimo nga matik na di gyud ka makaangkon niya nga dako sa salapi na very short period of time. Apan na mga tao nga musalig, na mga tao they take the bait just because ang nag-istorya kwartahan sa pian pod. And by the way, ngano nga di man kita makasalig sa gisulti sa pulong sa Dios, nga ang Dios nga nagsulti kanato diri sa iyang mga pulong mo'y pinakagamhanan ug labaw sa tanan, tag-iya sa kabtangan sa atong kalibutan ug nagbuhat sa atong universe. Why can't we trust Him? Why cannot we believe Him? Why cannot we take Him at His word? And that kind of attitude was I find it absurd, no? Ug mauna nga ang Ginoo takes seriously the sin of unbelief. Mauna nga bulahan ang mga tao nga nagatuo ug nagasalig kaniya. Faith is therefore opposite from human nature, opposite from the world system. Lahi siya kay sistema. Mao nang Ginoo mismo nagingon, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. And if you're trying to explain everything that God says in His Word before ikaw magatuo, then you can never take the first step of faith. Alang sa usa ka Hudiyo, to become a Christian during their time in the first century was nearly always costly. It will cost him his friends, his family, his synagogue privileges, his job, his social status, and community respect. It also cost the ceremonies, the rituals, and the traditions which Jews held so dear, including some that had been instituted by God for a certain time. Ang mga Hudiyo atong panahon na, kung sila mo embrace, mo dawat sa gisulti sa atong Ginoo, and if they will believe in Jesus, dako kayo sila i-give up sa ilang kinabuhi. Mao kana nga malisod alang kanila ang paghimog desisyon sa pagsunod sa kay Jesus atong panahon na. Ang mga Hudiyo nga nagdawat ni ining mga gipangsulat ni Apostol Pablo ug sa uban mga apostoles, they were tempted to try to keep a foot in both worlds. Dawat nila ang Kristyanismo, gidawat nila si Jesus, and then at the same time, pabilin sila sa ilang reliyon, kung pwede pa. Some were trying to take the voyage of the Old Covenant, the New Covenant, while keeping their boats securely tied to the Old Testament. Mao kana nga nay ubang mga tao nga sama ni ana bisan karong gabiuna nga dili sila magpakita, magpaila nga nagbiya sila sa ilang reliyon, ug moingon sila nga, pastor, pwede ba nako dawaton si Jesus niya, magpabilin ko sa kay Mama Mary? Mao nay ginahuna-una sa uban because they want to play it safe. But you know, salvation is taking God at His word. There are no middle grounds with God.
Dili ka pwede nga magpaabot nga naa ka tunga-tunga aron nga walay mulutos kanimo and then expect God's blessing upon your life in the end. Nagingon na Biblia si Jesus mismo nagsulti ni ini. You cannot serve two masters. Either you will hate the one or love the other, and lay hold to the one and then reject the other. You cannot serve God and mammon, nagingon si Jesus. Dili nimo pwede alagaron ng Dios ug ang bahandi ug salapi sa kalibutan. Ang uban nga mga Hudiyo nga nagpanagana dinhi ini nga atong gibasa, gipakita sila that God's faithful followers in the Old Testament were not like them. Gipadaygan gyud sila ni ining nagsulat sa libro sa Hebrews ngang tinud-anay nga sumusunod sa atong Ginoo, they have to make a stand. When those Old Testament faithful decided for God, it was everything for Him because they had the right view of who God is. Right faith is based on the right theology. Faith believes and obeys God because faith knows that God cannot lie, that God cannot make a mistake and cannot do wrong. He cannot be defeated and cannot be surpassed. A God like this can be trusted. Ang Diyos nga sama ni ini masaligan nato. Labaw siya ni bisan kinsa, ug tungod ni ana kay siya ang pinakagamahanan, ug labaw sa tanan angayan nga ato siyang saligan. The fact that with a God like this, it does not make sense to do anything else but trust and obey Him. Unbelief, of course, is blind to this sort of God and therefore sees trust and obedience as foolish. It walks by sight. Ang dili pagkamatinuohon, nabutahan kani siya sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios. May tungod kung kinsa siya. Ang ilang ginatan-aw, mao lamang ang mga butang nga ilang nakitaan, og dili na masabtan, og dili na matungkad ang pagkagamahanan ining Dios nga mao'y nagsaad. They take God lightly. Bali wala kanila ang kamatuoran nga gisulti sa Dios, may tungod kaniya. Matong basahon usab nga ang kinabuhi sa mga tao nga nagtuo sa Ginoo, they had to be convinced and they had to be reminded. Sama ni Abraham nga when they were looking at the promises of God as something nga which is impossible nga matuman, giingnan sila sa Dios, is there anything too hard for God? Naabay malisod alang sa Dios. Ang mga Hudiyo sa panahon ni Jesus, nagsalig sila sa ilang bahandi. Nagtuo gani sila nga ang salapi, ang pagkabahindianon sa usa ka tawo, ang pagkadato sa usa ka tawo is already a key. Usa na ka Yahweh nga makadala sa tao ngadto sa langit ug sa presensya sa Ginoo. Apan diaging nang sila ni Kristo nga ang tao nga magasalig sa iyang bahandi dili makasulod sa ginharian sa Dios. Ang tubag sa iyang mga disciples, who then can be saved? Kinsa man ang maluwas? Because they were thinking nga ang salapi sa tao may makatabang kaniya sa pagsulod sa ginharian sa Dios. Kainan sila ni Jesus, inan sila with men it is impossible, but with God nothing shall be impossible. Alang sa tao imposible, apan sa Dios walay imposible, because they were looking at the wrong thing. They were looking at the wrong side of the coin. Lahi ang ilang gitan-aw, lahi pod ang ilang gisaligan ug ilang gituhan. Mao kana nga ang Biblia nagapainumdum kanato. Faith must be directed on the right objective. Ang object sa atong pagtuo must be God Himself and through His Son, Jesus Christ. Faith then is based on a person's attitude towards God. Dunay usa ka preacher si J.B. Phillips mingingon sa iyang libro, if we have a tiny God, we should not trust Him. Only the true God, the great sovereign, loving, faithful, omniscient, and omnipotent, and holy God of Scripture deserves our trust. Ug mao kani nga ang ginganlan din ining chapter 11 atong gibasa. Kaning mga tawanan nakaila sila ni ini nga Dios, and they have trusted Him completely. Ang usa sa mga butang nga nagpadayag, nagpakita sa ilang labaw nga pagsalig sa Dios, ang pagtuo nila sa Dios maong ilang kaisog sa pagbarog alang sa Ginoo. It is not so hard to believe and follow God when things are going well. When most of the people around us are believers. Dili malisod when everything is going our way, when there are no oppositions, dili malisod pagtuos pulong sa Ginoo. But when our faith
is being tested, when our faith is being proved, kung ang atong pagtuo magapangatubang sa mga pag-antos, mga pagsulay, paglutos o pagbiay-biay, and still nagapabilin kita nga matinuohon, then faith has become courageous. Faith is the source of courage. Kanang pagtuo nato mo'y magahatag kanatog kaisog, kay nailhan nato o nakibaw kita kinsay atong gituuhan. Nay usa ka awit nga gibase sa gisulti ni Apostol Pablo nga nagingon, "For I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day." Kinanglan sa imong pagtuo karong nga gabi, nailhan nimo kinsa na imong gituuhan. Kay kung wa ka kaila kaniya, imposible nga ang imong pagtuo adunay baruganan og may confidence og kaisog sa mga sagipakita nining mga tawhana nga nagsalig sa Dios kay tungod na ilhan nila siya. We do not have great faith by having great courage. We have great courage when we have great faith. Ang tinud-anay nga kaisog nagibase siya o nagagikan sa tinud-anay og dako nga pagtuo sa Dios. A great courage can only come from great faith. Og mao kani nga mismo si Moses nagpadayag niini nga kaisog sa iyang pagatubang sa kay Pharaoh. Apan ang uban nga mga katawhan, ang uban nga mga dili kaayo sama kabantugan kang Moses, mo'y ginganlan niining verses nga atong gibasa karon from verse 30 to verse 40. Dunay tutulo ka mga pamaagi ang kaisog niining mga katauhan nga ginganlan dinhi og wala gipanganlan. Gipadayag ang ilang pagtuo, pagsalig diha sa Dios. Their courage demonstrates their faith. It conquers in struggle, it continues in suffering, and it counts on salvation. Ang primero makita nato, conquering in struggle. Nagmadaugon sila taliwala sa ilang mga paglutos o sa ilang mga pag-agulo o struggle sa ilang kinabuhi. Life is always a struggle for the believers. God's way is not the world's way, and as long as the believer is in the world, he will have to struggle in that conflict. Naagyod ang pagpakigbugno taliwala sa atong pagkinabuhi diri nining kalibutana. Samtang naa kita nining kalibutana, dili gyud kita mawad-an sa atong pagpakigbugno ug sa mga paglutos ug mga pagbiay-biay kung kita magabarog diha sa Ginoo. The only effective weapon he has in this struggle is faith. Walay laing hinganiban nga makahatag ka natog kadaugan kung dili atong pagtuo. And I remember a verse in the book of John, in 1 John, na mismo si John, si apostolis nga si John, nagingon siya, "And this is the victory that overcomes the world, even our faith." Ug mao kani siya ang kadaugan nga nagabuntog, nagadaog sa kalibutan bisan pa ang atong pagtuo. Pinumduhan po nako dayon ang awit nga nagingon, "Faith is the victory that overcomes the world." Ang atong pagtuo maong kadaugan nga maoy makasugakod, makadaog bisan pa sa kalibutan. The world and its system, the world and its philosophy can only be overcome by a believer in the Lord Jesus Christ, who has faith in His promises and in His word. Ang unang ginganlan din sa atong gibasa mao si Joshua in verse 30, ug ang mga Hudyo when they overcome the city of Jericho. Nagingon diri sa verse 30, "By faith the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days." Ang paril sang Jericho, it was a massive structure. Bisan mismo sa mga picture makita nato nga ang mga forts, no, bisan kaning mga kuta lagi pang tukod sa mga Espanyol sa una nga panahon aron nga ilang pugnan ang pag-atake sa mga bandido sa ilang panahon sa una. Makita ninyo how massive these structures were. Ang uban nga mga kuta niining mga syudad sa una nga panahon were wide enough sa ibabaw.
pwede gani mag-agian sa duha ka mga karaway side by side. Jericho was a frontier fortress city located strategically near the mouth of the Jordan River, and its walls were designed to protect it from the strongest enemy attack. By the standards of that day, it was virtually impregnable. Kung imong tan-awon atong panahon na katong nga walls, they had enough faith. Ang mga tao nga tuwa dito sa sulod, they had enough faith nga walay makabuntog, walay makaguba sa ilang kuta. After 40 years, sukad ang mga Hudyo may tabok sa Red Sea by faith in verse 29. And that was the last faithful act of any consequence that they had collectively exhibited. Mautong katapusan ng ilang ipadala, pakidayag, pakita nga pagtuo sa Ginoo. The trip through the wilderness of Sinai that should have conquered much less than 40 weeks or required much less than 40 weeks took 40 years. Ang ilang biyahe dito sa Kamingawan sa Sinai nga pwede ra unta nila mahuman sa sobra o sa kabuan 40 weeks or 40 di ay kasimana, nahimong 40 ka tuig. Because God judged the sin of the older generation by forcing them to die out. Ang ilang dili pagsalig sa Dios gipadayag sa ilang mga pagbagulbol, pagkadili kontento, o sa ilang pagsimba sa mga Dios. Mao kani nga buhat mao'y naghimo kanila nga dili tako sa pagsulod sa promised land. Og nothing in that 40 years was worth mentioning in this chapter of faith. Only as Israel came to Jericho did she show faith again. Dili na kinahanglan isgutan pa unsay may tabo kanila tong 40 years ani nga chapter, no. Pero makita nato ani nga verse gipadayag gipakita sa Ginoo nga diha sa Jericho ang ilang pagtuo nakita usab. Jericho was the first obstacle in Canaan, and from the human perspective seemed an impossible obstacle to the ragtag multitude of ex-slaves who had been wandering in circles in the wilderness for so many years. Its location was strategic, its walls were high and thick, and its soldiers were well trained and well armed. The negative report of the 10 spies who had helped scout out the land was not inaccurate. It was somewhat exaggerated, but was basically correct. Nag-ingon sila when they reported back to Moses and to Joshua, nag-ingon sila, the people are bigger and taller than we. The cities are large and fortified to heaven. Mga tao tagas, mga higante ug ang ilang mga syudad, dalagko ug ang ilang mga kuta makaabot taman sa langit. Gipadakita nila in hyperbole ang ingno nato nga the invincibility of their cities. Gibadlong sila ni Moses not because the report was erroneous, but because of the unbelieving and fearful way in which it was given and received. Ang ilang pagsulti ni ini wala gibadlong ni Moses tungod kay sayop ang ilang report, kundili ang the way they spoke, the way they reported, nawad anog pagsalig diya sa Ginoo. Mao kana nga si Moses nag-ingon kanila, do not be shocked nor fear them. Do not be afraid. The Lord your God who goes before you, He will fight for you on your behalf, just as He did for you in Egypt before your eyes. Mao kanay giingon sa Deuteronomy chapter 1 verse 29 ug 30. The real obstacle was not Canaan but unbelief. Ang dako nila nga babag dili ang Kanaan nga ilang pagasudlan, kundi ang dili pagsalig sa mga tao. The only difficulty for God was getting His own people to go with Him. Mao niyang pinakalisod for God to convince the people nga mosunod sa iyang gipangsulti sa iyang mga pulong. God would later use the army of Israel to conquer the land, but His plan for Jericho was for the people to do nothing more than a few symbolic acts to show them as well as the Canaanites how powerful God is. All the Israelites had to do was march around the city once a day for 6 days. Mao kaning hatag instruction sa Ginoo sa kay Joshua. Unsaon nila pagpildi sa Jericho. Libutan nila, balikbal, tuyok sila for 6 days.
Samtang the seven priests in front carrying ram's horn, ang sungay sa laki nga karniro nga ginahimo nila nga trumpita, gamiton nila before the ark. Ikapito nga adlaw sa ilang pagmarcha palibot didto sa walls of Jericho, they have to march 7 times with the priest blowing their horns. And when the priest finally made one loud blast, all the people were to shout, and then the walls of the city will fall down flat. Mga instructions sa Ginoo kay Joshua in Joshua chapter 6 verses 3 to 5. Kato nga strategy wala kato og dili nato kato makita sa any military book. At usa ka butang makita nato. The God who gave them the instruction is the God who was behind the instruction. Og nakibaw siya unsa iyang pagabuhaton. God could even kill all the people in Jericho at the snap of his finger, but he has to teach his own people to behave and conduct themselves and obey in faith. Mao kana nga gipahimo kato sa Ginoo kanila, because while they were doing that for 7 days, they were actually expressing their faith, and they could have even been tempted. Pwede sila masulayan, matintal, nga muundang sila sa ilang gihimo, moingon sila nga undangan tani kaway pulos ni atong gihimo, unsaon nato pagpildi an atong mga kaaway, magsigtag libot-libot dinhi nga murag way hinungdan wa tay tumong. But Joshua and the people of Israel, they continue, they march on. Ang ilang pagsalig nagpabilin, sulod silang kasing-kasing, samtang sila nagasunod sa gisulti sa Ginoo, God is going to give them victory. The people obeyed in faith, and the walls fell as predicted. Di nato makita magkaigsunan ngang ilang pagsalig sa Ginoo ilang gipakita. Pwede mahimo silang katawan sa mga tao nga nagatanaw sa ila. Pwede sila mahimong biay-biayon sa mga tao dito sa Jericho. Ug ingnon sila nga gaunsa naman mo diha, wa mo mga katok, wa mo mga buang. Sometimes that is what we get. That sometimes that is what people the world will do to us. Nagahimo kita sa mga butang pagpangalagad sa Ginoo. Sige tag-ingnon nga sige mo balik-balik na inyong simbahan, murag wa mo gipang summahan diya sa naong sa inyong pastor, or wa mo gipang kapoy balik-balik sa inyong simbahan, dugay para ba kayo na inyong wali, dugay kayo mo mahuman sa inyong simbahan, dili pa rin sa amo nga kadyutray, gura mo simo tumana. And people will always say something against us. But kaybaw kita the reason. Kaybaw kita sa rason why we're doing this. Ug mao kana ang atong pagsalig pagtuo sa Ginoo, mo'y nagahatag kanato og pagpailob og pagpadayon. One of the most amazing things about Joshua chapter 6 is that not a single word of doubt or complaint is recorded. Walay record din nga mga Hudiyo nagreklamo, nagbagbulbul, nagquestion kay Joshua. The Israelites believed Joshua's report from the Lord, and they immediately began to prepare for the marching. For a full week, they carefully and faithfully marched. And it was a milestone of faith in the life of Israel. Gigamit kato sa Ginoo aron nga ang iyang makatauhan, madasig sila ug mapakita sila unsa kagamahanan ng Dios nga ilang gialagad ug ilang ginasimba. God delights in slaying men's pride. Ang kalipay sa Ginoo mao ang pagtanggal sa atong mga garbo, sa atong mga kasing-kasing. He slew the pride of the city of Jericho by making its city walls collapse in the most foolish possible way. Just as some years later he would send a little boy to kill the giant Goliath and send the Philistines running. In the defeat of Jericho, he also demolished any pride the Israelites might have had. It was obvious that their part was purely symbolic. They could take absolutely no credit for themselves. All God wanted from them was faith, and this they gave. For by faith the walls of Jericho fell down. Before gipangpatay sa Ginoo ang mga tao dito sulod sa Jericho, gipatay sa Ginoo ang garbo aning mga tawhana. Gipakita sila sa Ginoo kung unsa gayud ang iyang gahom nga pildi kanila, o nga sila mismo mahimong makasulti sila nga murag binuang ang ginahimo aning mga Hudiyo. Pero makita nato magkaigsuonan, gipakita sa Dios ang iyang gahom ngadto kanila
ug mao kani ang nag-convince kanila nga ang Dios sa mga Hudiyo is with them. Nagauban kanila. Mao gihapon ang gihimo sa Ginoo paggamit siya sa kay David nga bisag usa ka gamay nga batan-on kontra sa higante, ang mga Philistines nanagan og nga si Goliath namatay siya. In the defeat of Jericho, he also demolished the pride of the Jews, of the Israelites. Posible mismo makaigsunan nga sila makaunahuna unta nga mura manig binuang ning atong ginahimo. But God has to take their pride. Nakita nila nga ang ilang ginabuhat dili mao kato ang nakahatag kanilang kaluwasan. Kay kinsa bay makadaog o makapildi sa iyang mga kaaway pinagis paglibot-libot sa iyang kuta, sa iyang dapit. Sige mo tuyok-tuyukan lang nimo ang imong lugar sa imong kaaway, wala ka pasabot mapildi na nimo na siya. Nasayod sila nga ang ilang ginahimo was only symbolic, and God was the one who gave them deliverance and victory that day. Dunay usa nga nagingon nga dunay upat ka klases pagtuo. There is a faith that receives, as when we come empty-handed to Christ for salvation, sa mga nagduol kita sa Ginoo nga walay dala sa atong mga kamot, igo lang kita nagdawat. There is faith that reckons. Dunay pagtuo nga naga-consider nga nagasalig lamang sa Ginoo nga maoy magaluwas kanato. There is faith that risk, na ipagtuo sab nga nagarisgo, that moves out in God's power, daring to do the impossible. And there is a faith that rests, the kind that in the middle of pain and suffering and rejection sits back in confidence that God will deliver. Sama sa gisaad sa Ginoo sa iyang mga katawan. Fear not, stand still and see the salvation of God. Ayaw kamo kahadlok, igo lang kamo pagtanaw, pagtindog diha o makita ninyo ang kaluwasan ng deliverance gikan sa Ginoo. Baliko nako kato. The faith that receives, ang pagtuo nga igo lang nga nagdawat, labi na sa atong kaluwasan. Ang pagtuo nga nagasalig ra gyud sa Ginoo, that reckons, nga maoy magaluwas kanato. And there is a faith that risk, ang pagtuo nga dili mahadlok sa risgo, o dili mulakaw gayud siya in courage and in daring for God to do the impossible. And then the faith that rest, ang pagtuo nga walay gihimo, igo lang sa pagtanaw sa kaluwasan ug deliverance. In the middle of pain and suffering and rejection, igo lang siya nga nagatanaw with confidence in his heart that God will save him and deliver him. Sa naitabo dito sa siyudad sa Jericho, makita na to ang pagtuo, that risk, ang risgo sa pagtuo. The people of Israel were willing to do everything and to risk everything because they believe in God. Wala sila mahadlok nga ilang irisgo ang ilang kinabuhi ug ang tanan nga naa kanila. In exact compliance with God's instruction, they march. Sa ilang pagkamasinugtanon sa gisugo sa Ginoo, nagmarcha sila. Ug ilang gipatingog ang ilahang mga trumpeta ug misinggit sila. They did not add anything or leave anything out. They simply obeyed. Wa sila'y gidisobey, wa sila'y gidugang, wa sila'y gikulang sa gisulti sa Ginoo. Igo lang sila nga nagtuman. And God wrought great deliverance upon His people. Sa kabantugan nga misyonaryo si Robert Moffat, sa pila ka tuig nga nagpangalagad sa Ginoo didto sa Bechuanaland sa South Africa, nga wa gyud siya nakit-an nga bisag usa nga nagsunod, nagdawat, nagtuo sa iyang giwali, sa iyang gisangyaw. Uban niyang mga higala sa England ming sulat kaniya. Ug giingnan siya. They were asking what they might send him as a present. Ang iyang gipangayo, usa ka communion set, usa ka Lord's Supper set. Since there were no other believers there, they were surprised but complied with his wishes. Sa ilang nibaluan, wa pagyoy, bisag usa ka convert si Moffat. Apan nahibulong sila nga
Mao katoy gipangayo ni Robert Moffat ang Lord's Supper nga kanang set nga aron mag-ambit sa balaang panihapon. Bisan sa ilang kahibulong ilang gipadala. Pag-abot niya itong communion set after pila ka buwan, doon na sobra usa ka dosina ka mga native dito sa Africa nga nagdawat kang Jesus nga ilang manluwas silang kasing-kasing og timing gyud. Sila maoy nag-una gamit niya itong Lord's Supper set. They were served the first Lord's Supper. Such is the beauty and courage of faith. Whether the obstacle is direct opposition, apathy, ridicule, or whatever, every Christian runs into his Jerichos and his Bechuanaland, katong nagyadtuan ni Robert Moffat. If we trust the Lord and demonstrate our trust by courageously continuing to do what the Lord has called us to do, in God's time, the obstacle will fall. Kung kita magapadayon lamang, sama sa example sa kinabuhi ni William Carey ngaming adto sa India, nga for 7 years, wa gyud bisag usa nga nagdawat kay Jesus nga manuluwas apan nagpadayon siya. And after 40 years, he impacted the nation of India with the message of the gospel of the Lord Jesus Christ. Daghan ang nagdawat, nagsunod sa iyang mensahe. Tungod kay siya nagpadayon taliwala sa kalisod ug problema. Gidaog niya ang tanan nga mga oposisyon, ang tanang discouragement. Ang asawa niya nabuang, ang iyang anak namatay in the mission field, but nothing can stop him from serving the Lord. Such is the courage of faith. Ug mausad ka ng ginapangayo sa Ginoo kanimo karong gabi na higala ko. Ay uban sa inyo nga nagapaminaw ni atong programa nga hangtod karon, mahadlo kamo magsulti sa inyong pagsunod ug sa inyong allegiance sa kay Jesus Christ. Nahadlo kamo unsay isulti sa inyong mga higala, unsay isulti sa inyong paryente, sa inyong ginikanan, sa inyong mga kaigsuonan. Mahadlo kamo nga biay-biayon og mahimong katawanan. Apan yun ang tinuod nga faith, walay kahadlok ug dili mahadlok. Real faith is courageous even in the midst of opposition, ridicule, and even in the midst and even in the face of death. Igala ko karong gabi una, may akong pagampo. Aron tagaan kag kaisog sa Ginoo. Inabanan sa imong pagtuo, pagsalig ka niya nga you will be more than willing to risk your life because of your faith and your love for Him. Ay kahadlok sa ligi si Jesus, dawata siya, himuha siya nga imong maluluwas karong gabi una. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi is tanan, padayonon nato kaning atong discussion in these last verses, 10 verses of this chapter, as we continue our study in the courage of faith, ang kaisog sa pagtuo. Maayong gabi is tanan, ug daghang salamat. Good night.